guys, good morning. Okay, andito po tayo ngayon sa kabundukan ng Rizal. Dahil meron tayong mga projects dito na gagawin. Una, magawa ng mga kubo. Dahil minamadali na ng munisipyo yung paggawa ng mga kubo dito sa area upang matataging na. Right? Dito po tayo sa ilalim ng puno ng mangga. Pasadahan po natin ito dahil itong baba na ito ay napakaraming bunga. Pag-uong na lang kulang dyan guys. Yan. Dahil mangga dito. Yung maganda rito. Yung ilalim po kasi, ayan, may mga kubo na. Yung ilalim kasi, babakuran natin ng cyclone wire para hindi makapasok yung mga alagang kambing kung gusto mong magtanim-tanim. Mag-alaga ng manok. Okay. Yan ang maganda rito guys sa kabundukan. Dahil pinasok yung kanilang kubo. Okay. Ito yung mga kubo-kubo dito dahil yan po ay atas ng munisipyo ng San Mateo Rizal para sa pagkagabit ng mga plaka o tinataging na po ito. Ito po ay government property. Dati itong sa DNR na ngayon ay nai-award na sa asosasyon upang pamahagi sa mga tao na gustong magkabahay, magkalupa, yung mga nagre-renta ng o nangungupahan dahil napakahirap po talaga mangungupahan guys. Experience ko po yan. More than 20 years po ako nangungupahan na kung saan ngayon ay meron ng napakalaking pag-asa na maputo na dahil itatayo na po yung aking kubo dito. Okay, ito po ay urban 4 development ng San Mateo Rizal. Parami po yung mga kanyang nasasakupan dito. Okay, dahil ito po ay number 1 ang San Mateo na magiging syudad dito sa probinsya ng Rizal. Right guys, ikot-ikot muna tayo sa ibang area na kung saan ito po ay dating talahiban talaga o gubat-gubat, hindi mapapasukan ng tao basta-basta. Pero ngayon dahil sa sipag ng ating mga kasamahan, ayan, nagawa na po yung mga kali-kalye. Right guys, samahan nyo po ako. Pasyal-pasyal muna tayo sa bundok guys. Masarap po mamasyal dito sa bundok. Unang-una, manguha po tayo ng mangga mamaya. Napakaraming mangga po dito guys. Ayan, sa part na yon may mga malalaking bunga na. Tingnan natin kung pwede na herbisin. Right guys, ito po yung dinidevelop natin. Ano-ano po itong binabakbak ng ating mga kasamahan. Right, upang magkaroon lang ng kalsada kasi dati po ito ay napakalalim na area. Hindi po makadaan kahit bisikleta. Pero ngayon, ayan na, lusot na yung truck dito guys. Okay, i-update natin yung mga ibang gawain natin dito. Okay, para sa mga kababayan natin na nais magkaroon ng duty dito, meron pang available pa naman dahil ito ay 46 hectares. Okay, yung ating kasama dito binubungkal na or pinapatag ng area. Ito po ay napakalalim dati, gubat po ito. Sino nagkakalain na ganito na po yan ang kalagayan. So napapatag na dahil yung ibang lupa tinambak natin doon sa maliit na sapa-sapa para umaangat yung maging kalsada na. Right, ito na yung mga materialis, ready na. Marami pong kawayan dito sa kabilang bundok. Libre lang naman po. Okay. Importante makapagpagawa ng kubo dahil kakabitan na ng munisipyo ng plate number o kaya itataging na. Okay. Ito, inumpisahan naman ating kasama, bubungkalin, papatag-patagin at tatayuan na rin ang kubo. Okay. Ito naman po yung atin. Ayan na, patag na. Okay, kakabitan na lang po natin ng mga poste-poste. Kasi ito ay minamadali. So, for the meantime, ano lang muna guys, kubo style muna. Kasi yun ang gusto ng
munisipyo. Ayaw nila yung ano, yung bunga-bunga agad na mga bahay, yung mga konkreto. Kasi ito po ay urban for development. Okay, siguro after mga ilang years pa, o yung iba talagang nagagawa na ng malaking bahay. Mamaya pasadaan natin yun, guys. Una-una, ang ganda ng environment dito. Okay, napakasarap ng hangin, walang kapulong-polusyon. At ito, hindi naman siya kalayuan ng Kabiasnan ng Metro Manila. 5 to 10 minutes away, nasa Marikina na tayo. 15 to 20 minutes, nasa part na tayo ng Quezon City sa may Batasan. Okay, so napakalapit lang ang SM San Mateo, gilid lang ng Marikina at Quezon City. Mas malayo pa, guys, kung galing tayong Cubao. Mas malayo pa ang Fairview, SM Fairview. Right? Kasi kasalukuyan tayo po ay nangungupahan sa San Jose del Monte. Okay, ito po yung mga area, medyo slope overlooking, pero ang ganda ng ambience dun sa taas. Kitang-kita yung Ortigas. Itong mga to, ano ito, medyo talahib-talahib pa, pero pagdating ng araw, ito po ay nasasakupan ko. Ito, tukod-tukuran lang ito ng poste. Okay, bahay na. Ito yung mga mga overlooking, sinasabing overlooking. Napakaganda po sa sa mata, lalo na napaligiran tayo ng mga kahoy, guys. Okay, so welcome po sa Kabundukan Prime. Kung kayo ay naghanap ng mga prime lot, okay, meron pang merong available dito pa. Okay, ito na po sa tapat natin, guys. Ano po ito? 500 square meter. So isa lang nagmamayari dito, taga Quezon City. Sanahan na rin po nakakuha 200, sa taas 200. So plano na rin po nilang tayuan ng kubo. Okay, sa taas naman meron tayong project na ginagawa. Okay, Kuya Delgado ito. Pagka meron kang ganitong kubo, guys, pwede na itagin ng munisipyo. Ibig sabihin, yan, may pangalan ka na ng munisipyo. Okay, Kuya, 200 square meter ito. Ito yung ginagawa natin. Si Kuya yung pasyalan. Mga ito good for tagging. Naka-steel matting. Yung mga upuan niya sa likod. Maganda po yung ganitong malamig. Nagbabakasyon sila rito dahil meron pa naman silang tirahan doon sa Metro Manila. Dito area na to, kitang-kita yung BGC. Ang ganda ng ambiance dito, guys. Ang lamig ng hangin. 365 degrees po yung hangin dito, kahit sa direksyon ng hangin sa pool. Kaya ang lamig dito sa tuktok, o tinatawag na overlooking pagka kayo ay nandito. Sa baba, yung pisang linisin naman dahil yan, good for na yan. Hindi na yung i-occupy yan. Sinong mauna dyan, malapit-lapit po sa ilog, pero no problem dahil ang ilog dito ay mas mataas pa kaysa kaysa Marikina. Right, napakaganda po ang ambience dito. Yung sa harap, sa kabilang pag-akyat papuntang ilog, ito ay sa Dika Homes. Tapos sa dulo naman po nito, yung katapat na bundok, guys, atin pa rin po yan. Sama pa rin po yan sa yung sunod na project natin, yung paggawa ng access. Okay, ang Kabundukan Prime ay ito po yung nag-update sa mga ganito liblib na area dito sa Kabundukan ng San Mateo. Yung dulo po nito, yan po yung boundary ng Barbara, ng Silangan pa rin. May bilyar po yan, Executive Village Barbara. Dito sa ilang bundok naman sa malayo ay pupuntang Tokyo. Okay, so napakaganda po rito. Kung gusto mo maghanap ng prime lot location,
ito pinaka ano, the best. Ang history natin dati noon ay pinakagawa ito ng mga developer, pero ang good news, ang nagtatagumpay ay itong ano, association natin. So doon sa unahan, ito ay ano po, itong main road, ito po yung i-develop natin. Baba ng backhoe ito. Punta po ito doon sa high school. Napakaganda po ito pag ito yung matapos, mas malapit kumpara doon sa ilalim ng mangga dahil marami pang pasikot-sikot doon. Dito guys, okay, diretso doon sa taas, punta na agad ng high school. So ito po ay main road. Okay, punta tayo sa unahan. In-update natin yung area dahil marami tayong mga kasamahan na gustong ano, makita yung area. So ito yung ibinibigay natin, yung video natin kung gusto nilang lilipat dito. Kuha ng ano, unit. Itong medyo talahib-talahib, meron na rin itong ano ito, yung may-ari. Ito po yung kay ate. Ayan, maraming ano, masarap dito guys. Alam niyo po, 600 square meter yung kay ate din. Okay? Nakapag ano siya, nakapag-alaga-alaga. Masarap dito talaga sa bundok pag meron kang ganitong ano area. Yan, naka-cyclone wire. Ito yung project na gagawin natin mamaya guys. Yan, may mga alaga siyang ano, pabo, makalipad. Kaya ito talaga naka-cyclone wire. Ito yung mga alaga ni ate guys. Ayan. Yung pabo, bago lang po ito. Pero yung dumpling. Alright. Ito po ay may ano na po ito, itong taas. May nag-occupy na po ito. 200 square meter. Ito 300 square meter. Meron din mangga. Ang ganda, daming bunga na guys. Oh. Pwede kang manguha dito. So ang ganda ng ambience dito. Ito yung pang overlooking style. Right? So yung ating kasama, ay nagtatayo naman ng kanyang yata kubo to. Parang ano talaga to. Yan o, pagkalaki-laki ng mga ano, pagkalaki-laki ng mga poste guys. Okay, ito naman po oh. Malaki na pong bahay ang tinatayo dito. Hindi na ito basta kubo. So pang long term na talaga ito guys. Ginastusan talaga. Meron siyang 3 kwarto, 2 CR. Okay. Ito malapit-lapit na rin po ito. May mga kubo-kubo na rin. Ayan. So ang ganda ng ambience talaga dito. Yun ang nagustuhan ko dito dahil marami pang kakahuyan. So sinong gustong tumira dito? Ayan. Gusto nyo ba tumira na ganito? Okay. Ito, babawasan pa ito para makaakyat yung truck dito. Good news kasi guys dito, unang-una, sa isang area na dinidevelop, unang-una, magkaroon ng access ng tubig. So ang good news, tayo po ay na-aprobahan na ng Maynilad. Magkaroon ng access. Okay. Ito po yung mga kapitbahay natin, meron ng ano, tubo-tubo. Okay. Sarap mag-alaga-alaga dito guys. Silipin natin yung harap. Yung kakaano lang, isa lang bulldoze. Ito yung kasama natin. Ayan, nakataas na rin po yung kanyang area. Gusto niya dito sa may malapit talaga sa ilog. May access po ito. So yung malapit sa ilog, libre na po yun. Okay. Marami siyang alagang manok. Ayan, meron pang swerte niya dahil siya nagagawa ng avocado. Meron ding apple, yung mga puno. So yung kanyang tubo, pagkatanghali, ganda yung hindi mainit. Ganda ng lilim. So yun po yung kabilang bundok guys. Yan po ay nasasakupan ng Licao. So yung katabi natin dito, ano po ito? Private village. So, pagdating ng araw, ito
sa amin na nasa malayong ano tayo, Kabias na. Napakadaming ano dito, buho. Mga walang-wala talaga. Ginawang building, hindi pala yung ano, buho. Yung mga maliit na kawayan. Ayan. Okay. Sinong gustong ano? Gusto yung mga tumira sa ganitong area? Okay. Parang kailan lang. Gusto nyo bang tumira sa ganitong area? Overlooking. Ayan. Right guys, ito na po yan. Ayan. So marami-rami na rin pong mga nakatira. Ayan, ito ilang bubong na dito nakatira. Tsaka ito for ano, tagging purposes. Ayan. So ito po yung ano, gusto ng munisipyo, yung ganito lang muna, pero di ba iwasan, meron talaga no, may capacity na gusto agad magtayo ng ano, konkreto. Okay, ikot-ikot mo tayo guys ha. Okay guys, so ito na po yung ano, resulta ng matinding bayanihan dito, dahil dito dati gubat-gubat lang po ito. Good news, meron ng tubig, merong kahit pa paano, merong kuryente, at meron ding ano, internet. Ayan, pupunta roon. So hindi magtagal guys, itong area na ito. Okay. Nung una marami po talagang ayaw-ayaw nito, pero ngayon kung kailan sila bumalik, wala nang ano, kukunti na lang yung area o yung mga area na maganda, katabing main road, halos ubos na. Pero meron pa naman, ito pa ano, tulad yan. Okay, napakalaki na po yung kanyang ano, bahay. Ayan, 3 po ang kwarto niyan. Okay, 2 CR. So ito, kakakuha lang din ito, kakabakod-bakod lang itong area na ito. Pero ngayon tingnan nyo po, ayan, sa unahan, teacher ang may-ari. So ang habol nila dito, una-una environment, napakaganda po talaga. So gusto nyo bang tumira sa ganitong ano guys, area? Hindi pa nasisimento, pero pagdating ng araw, dahil bumaba na yun ang kapitan dito, sabi niya sisimentoin na raw ito, dahil marami na pong estudyante rito. More than 1,000 na po yung members ng ating association. Okay, so update lang po tayo guys, para sa mga sumusubaybay sa ating channel at sa ating mga kasamahan na meron ng area o nagtatanong pa rin hanggang ngayon, hindi pa nakapunta rito. So ito na po yung update sa ginagawa nating Urban Poor Development Program. Okay, through bayanihan, ang laki ng ano, impact sa ginagawa nating bayanihan dito. Kahit pa paano nagkaroon ng settlements, lalo sa mga nangungupahan tulad ng ating kasama. Ikaw ba naman nangungupahan ng 8,000 ang isang buwan? Although kahit sabihin natin hindi pa tapos yung bahay niya, pero maganda na po ang ano, maganda na po ang kalagayan nila. Hindi na pressure sa kagabayad ng upa 8,000 buwan-buwan doon sa Quezon City. Pero dahil malapit lang yung school dito, walking distance lang, nasa taas lang. Okay, hayahay, wala nang pamasahe. Okay, so guys, kung kayo ay napadaan sa ating channel para sa ekonomiya, pa-like naman, subscribe, and of course, pa-share sa ating munting channel. Okay, maraming salamat guys, and keep safe po sa ating lahat, and God bless.